Ngayong gabi, babaeng itinakwil ng relihiyon dahil sa pera, paano magtitiwala muli sa Diyos? Breadwinner na wala ng trabaho at na-depress, paano bubuhayin ang pamilya? May maganda bang wakas ang kanilang mga kwento? Alamin yan sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Susunod na. Hello and welcome to Day 4 of Kapit Lang, God is Joy. We're here to tell you, never give up, never lose hope. Keep trusting in God for blessing and breakthrough. That's right. I have a favorite name for God in Hebrew. Yahweh Jireh, God my provider. Taghirap ngayon, patas ang presyo ng mga bilihin, pero di nagkukulang ang Diyos. In fact, during the pandemic, when we were forced to close our business for a while, God was so faithful and we were able to open eventually. Yes, ako din, I have experienced the faithfulness of Yahweh. The same thing, you know, the hospitals naman were closed. My husband is a medical professional. But, you know, the Lord provided even before the pandemic started. We were able to let go of an asset. We didn't know why, the timing. Now, looking back, we understand. The timing of God is always perfect. How about you? I'm sure, Peter, you have your own testimony. Yeah, it was more of a challenge from God to give towards a ministry, and it was an amount that really I had to we had to have consultation with Christine. Yes. Yeah. But when we released that amount, He returned it more than double. Wow! Wow! Si Lord. Oh, talaga. Maaasahan natin, He is God, our provider. And He blesses us and gives to us so we can be a blessing and give to others in need. Kaya naman this past 3 nights, nakita natin ang faithfulness ni God sa buhay ng mga viewers natin na nakipag-partner sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. At umabot na sa... Tatatan! Hey! 1,073,141! Praise God! This is like the 5 loaves and 2 fish that the little boy gave to Jesus para mapakain niya ang 5,000 tao. Imagine that! Sa kamay ni Jesus, malayo ang mararating ng inyong mga donasyon. So let's double, even triple this amount today. You know, if you give more, we can reach more. Lalo na't palapit na ang Pasko. At salamat sa inyong pagbibigay. Talagang magiging joyful ang Christmas para kay Maria Teresa ng Capiz at kanyang mga anak. Paano? Panuorin natin ang kanyang kwento. Hindi na namin maitulak dahil sa kalawang. Binubuhat namin siya hanggang banyo, pag pinaliliguan. So isang bagay na kailangan namin na wheelchair. Mahirap na kalawangin na siya. 6 na taon nang matiyagang inaalagaan ni Nanay Maria ang anak na si Archie na mayroong cerebral palsy. Mahirap man, buong puso niyang ginagampanan ito kahit single parent siya. Bukod sa pag-aalaga ng anak ay naglalako siya ng tuyo at nagluluto ng kakanin upang matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan. Sapat lamang ang kinikita niya kung kaya't naisin man niyang mapalitan ang sirang wheelchair ni Archie, hindi niya ito kakayanin. Ay, sinasabi ko na sana merong bagong wheelchair na magbibigay kung saan meron pwede at kung saan ba na organisasyon, gobyerno, foundation, organization, kasi kailangan ko talaga ang wheelchair. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa probinsya ng Capiz, namahagi ang Operation Blessing ng mga bagong wheelchair sa mahihirap nating kababayan na may kapansanan. Nabigyan ang halos 100 persons with disability o PWD ng bagong wheelchair at isa si Archie na anak ni Nanay Maria.
Bukod sa wheelchair, nagbigay din ng hygiene kits ang Operation Blessing. At upang maibsan ang pinagdaraan ng hirap at bigyan sila ng panibagong pag-asa, sila'y ipinanalangin. Meron ding Biblia kung saan ay nakasulat ang magandang pangako ng Diyos sa lahat ng tapat at sa Kanya'y nagmamahal. Maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you very much. Hindi ko masabi kung gaano kalaki ng pagpapasalamat ko, hindi lang sa akin, kundi sa kabuuan. Isang napakalaking bagay talaga ang wheelchair para sa amin. Maraming salamat po kung sino man kayo, sa lahat na nagbigay ng tulong, sa lahat-lahat. Salamat talaga ng marami. Wow, you know, Peter, ang ating mga donors, ang ating mga nagbibigay sa ating mga viewers na nagbibigay sa atin, they are an answered prayer of Mommy Maria. Because of their giving, other people can receive that blessing directly. Alam niyo po, napakaraming nangangailangan ng wheelchair. Stroke victims, the elderly, the lame, mga may cerebral palsy at polio. Let's help those who cannot help themselves. Sabi ni Jesus, whatever you do unto the least of my brethren, you do unto me. 3,500 pesos lamang ang halaga ng isang wheelchair. Pero sa makakatanggap, this is life-changing. Marami sa ating mga nabigyan na ng wheelchair, taon na nilang hindi nalilibot kahit man lang ang kanilang mga bakuran. But because of these wheelchairs that you gave, it gave them mobility and freedom. That is so true. Kasama ang wheelchair distribution sa aming mga medical brigades sa lugar na walang mga health center at malayo sa mga ospital. Kaya naman, help us bring medical care to our kababayans that are in dire need of our help. Kaya magbigay na right now. Make it your gift to Jesus this Christmas. Here's how you can donate. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Seasons may change, economies are volatile, the weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is Joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. Nawala ng trabaho si Joe nang mabankrupt ang kumpanyang pinapasukan niya sa loob ng 4 na taon bilang breadwinner sa pamilya. Humantong siya sa depresyon. Di na ako makatulog, wala akong peace of mind, saan ako utang. Lahat po naging worry ko. Nagkakaroon na ako ng mga anxiety attacks. Isip ko anong mga gamit mabebenta ko, anong pwede kong pasukan, na may sweldo agad. Habang wala pang permanenteng trabaho, nagtinda ng barbecue si Joe sa tapat ng kanilang bahay. Dahil madalas kapos, napilitan pa siyang isangla ang kanyang cellphone. Hindi talaga sufficient yung kikitain mo. Hindi ko na po talaga alam gagawin. Paano kaya kami? Wala naman po kami malalapitan. Isang gabi matapos magtinda, nakapanood siya ng The 700 Club Asia na nagpalakas ng kanyang kalooban. Yung situation ko yun talagang bagsak na po eh. Nabanggit niya na magtiwala ka sa Panginoon. Kaya ka niyang akayin, kaya ka niyang tulungan. That time talaga, pakiramdam ko ako. Tapos after po mag-pray nila, Peter Kairos, pinapakita po nila yung
Operation Blessing, kung saan po dinadala yung mga binibigay nila. Kinabukasan, sa natitira niyang huling 500 piso, buong puso niyang ibinigay ang kalahati nito sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng The 700 Club Asia. Makalipas ang ilang oras, laking gulat niya na may isang kaibigan na nagbayad ng utang na nagkakahalaga ng 500 pesos. At kasunod ng isang tawag ng isa pang kaibigan na nag-aalok naman ng sideline na face painting. Dahil naging consistent ang sideline, naging simula iyon ng paraming trabaho hanggang sa nakapagsimula siya ng event design business. Na-overwhelm po ako sa thought na ang Panginoon hindi po nagkukulang. Yung pledge ko po noon ay from 250, naging 500, naging 1,000, naging 1,200, naging 1,500, naging 2,000, naging 2,500. Dagdag pang pagpapala ng Diyos ang pagmamanage niya ng therapy clinic. Kaya naman bunga ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay ni Joe ay nakakapag-travel siya sa ibang bansa at nagiging pagpapala sa kanyang buong pamilya. Sa 700 Club Asia po, sa lahat po ng mga bumubuo nito, nagpapasalamat po ako ng buong puso. Simula po na nagtiwala po ako sa Diyos, hindi na po siya nagbago, hindi po siya nagkulang. Tapat po talaga siya. Wow, can you see that? Nung walang-wala si Jo, she pledged and she gave, and tingnan mo yung balik sa kanya. Kaya palaki ng palaki pa nga yung binigay niya at palaki ng palaki ang balik sa kanya. Alam mo, Camila, to be able to do that is truly a step of faith. Yeah. And that faith journey will cause you to fight the good fight of the faith. And I'm talking about against poverty, against yung mentality of lack, paano na, baka malugi ang negosyo ko. Pero hindi, matatag yung pananampalataya niya. No? Talagang, how does one give when you yourself are in need? Yun. Yes. Faith in our God to take care of us. And faith is what pleases God. Tama. Wow! What a turnaround. Talagang from poverty to plenty. Walang nalulugi sa mga namumuhunan sa gawain ng Diyos. At salamat sa inyong mga donasyon, marami na ang mga kababayang nating nasa laylayan ang patuloy na natutulungan. Here to tell us about it is John Tan, Managing Trustee of Operation Blessing. Hello, John. Hi, Welcome. John. Peter. Hi, Camila. So, John, anong OB projects ang inilulunsad ninyo ngayon at paano pa makakatulong ang ating mga viewers? Maraming matutulong ang ating mga viewers dahil hindi naman tayo tumitigil. Hindi lang kung may bagyo or may sakuna gumagalaw ang Operation Blessing. Every single day, we have multiple activities all around the country. Yes. Mamaya lang, well, umaga na kasi. So mamaya, ang mobile clinic natin, yung malaking nating mobile clinic will go on its way to Porac, Pampanga to serve our Aita brothers and sisters. So magkakaroon tayo mamaya nun. And we also are continuing to finish the 150 club foot treatments with Our partner in Davao, Tibo Cure Hospital. Wow, praise So God for that. malaking proyekto at malaki ring impact sa mga patients kasi if you can imagine being born with a club foot. Ito yung paa mo nakabend na ganyan, no? Deformed. Deformed. Oo. So, marami na buong buhay nila na hindi na syempre nagagamot, no? Kasi nga syempre may cost Yes. ang paggawa nun. Pero kung hindi rin kasi ititreat yun, lalo na kung babies pa sila or infants pa sila, it can hinder you in your future. Yes. Of course, your job opportunities, di ba? Your social interaction, Yes. maybe finding Love your life. spouse. I mean, it's not, di ba? Even in Yes. school, you get bullied and etc. So, having that kind of illness Yes. is really detrimental. And to think it's very treatable. It's very treatable, Yes, diba? yes. Itong ginagawa ng Tibo Cure that we partner with the Ponseti method, hindi siya surgery, no? So, pag infant pa sila, malambot pa kasi yung bones. That's So, right.
na-form pa nila through a series of castings and special booths. Kung manonood kayo, makikita nyo yung mga segments na ipapakita dito na nakakalakad na sila. Pero pinanganak sila na talagang tabingi yung mga paa nila. No? So that's really life-changing. I mean, our donors, people who donate to us, enable change in the lives of these children. No? Mag-iiba na yung trajectory ng buhay nila. Tama. Kasi nabigyan natin sila ng ganung pagkakataon na magkaroon ng treatment with our partners in Davao. And also, we are also doing medical brigades. Next month, we are in Jensan. Yung medical brigade, yung medical clinic, yun yung malaki nating truck na hospital on wheels, parang gano'n, no? Yung medical brigade, yan yung umaakyat tayo sa mga bundok, pumupunta sa mga isla na liblib. Usually kasama natin yung Armed Forces of the Philippines. Sila yung nag-guide, nagpo-protect at naghahatid, nagbubuhat ng ating mga kagamitan sa iba't ibang mga lugar na hindi talaga nasuserve. I mean, of course, our government is well-intentioned to provide medical services, pero alam nyo naman, we have 7,000 islands. That's right. And very remote areas na yun yung pinupuntahan ng ating team with volunteer doctors and medical personnel. Wow, praise God. So how much does it cost, to have a medical brigade like that or a medical mission? And how often do you do it in a year? A medical brigade lasts for 5 days from the time the team leaves. No, we do this 8 times a year. The cost is 500,000, 500,000 pesos. Kung iisipin mo, ba't parang medyo mahal, no? Pero kasi, dala natin lahat ng gamot. Hindi lang ng mga doktor, hindi lang yung mga nurses, hindi lang silang ma-check up at mabibigyan ng reseta. Kasi wala naman silang pambili nung i-reseta, di ba? Which can cost thousands of pesos sometimes. Yes, di ba? When you go to the doctor, yung konsulta mo pa lang, 700 na, di ba? Yung gamot pa, umaabot din sa thousands yun. So, dala natin lahat yun. So, pag nagbigay yung doctors natin ng reseta, ando na rin yung mga gamot na kasama na nakasulat sa reseta. Kompleto yon pag sinabing kailangan mo ng gamot na to na 3 times a day for 5 days. Yun yung ibibigay natin sa kanila. We even provide vitamins for kids or other things that they will need, that the doctors will prescribe. Wow. So complete talaga. They don't have to leave that site. They will get what they need when they leave the medical brigade site. Yes, because we know naman how difficult it is. Lalo na if you live in a very, very remote areas, your ability to earn is also very limited, no? So, the fact that may mga sakit na kailangan talaga ng gamot, that's the blessing of the Lord, how He uses us, our donors, our partners, the military, our supporters, to bring medicines to these far-flung places. At saka makikita mo talaga yung joy ng mga tao na minsan taon nila iniintay na makapag-konsulta sa isang doktor. 2-3 years. Tinitiis nila yung pain, minsan ng toothache, tinitiis nila yung sakit nila. Oo. Maraming best ako naka-witness na. Imaginein mo kung masakit ang ipin mo, baka nga ilang days lang hindi na tayo kumilos, di ba? Sila months, minsan umaabot ng years na pagdating ng dentista natin doon, bubunutin na lang kasi bulok na. But the relief, can you imagine the relief that they can study? Kasi paano ka mag-aaral ng napakasakit ng ngipin mo, di ba? Paano ka magtatrabaho? So yung buong buhay mo affected eh. So yung relief na nabibigay natin, life-changing talaga. Life-changing talaga. And then, John, our Operation Blessing team will be leaving for Israel soon. So, how can people support this mission trip? And what will you be doing in Israel? Who will you be helping there para makatulong naman ang ating viewers?
first of all, we ask you to pray kasi syempre alam nyo naman na volatile ang situation sa Israel. No? Pero kasama yan sa calling natin, no? Na we bless the nations. I was part of the Ukraine team last year na kung saan may gera pa rin. But we were there to help and support. So sa Israel naman, tayo pupunta doon para bigyang serbisyo yung mga evacuees, lalo na doon sa areas na inatake ng mga terorista. I believe there's 250,000 people that were evacuated from the borders. So lahat sila ngayon nasa mga evacuation areas. So we will bring psychosocial experts with our team to provide, kasi yung trauma di ba? Yes, Although mayaman na bansa ang Israel, pero di mo They're naman basta overwhelmed also. Yeah. They're overwhelmed, but di mo naman basta magagamot ang trauma, di ba? Kailangan talaga ng may uupo sa tabi mo at makikinig at pagpapayuhan ka o pagpe-pray ka. Sabi ko nga last week dun sa ambassador ng Israel, ang export ng Pilipinas ay care. Tama. Givers. Yeah. So we will go there to give care to your people. And they will never forget that, definitely. Yes. Ano yun? The elderly and then The children, we will do oh. activities for the children to relieve them of the trauma they experience. Aside from the practical stuff, no? Right. Doon sa mga villages, we will provide food or we will help local, kunyari, restaurants we will contract them para din ma-start yung negosyo nila ulit. Oo, magkaroon ng Tapos sila yung sales. magpapakain na babayaran natin dun sa mga evacuees ng sakit. Yeah. And then marami rin Pinoy workers there, di ba? Exactly. There are officially 30,000 Filipino Ang dami workers palang Pilipino doon. in Israel na first-hand we know because some of our staff, they have parents there na talagang traumatized sila Pati din sa... sila. Oo, kasi tatrabaho ka, maririnig mo yung siren na may paparating na every time marinig mo yun, I'm sure Ngangamba sila matitrigger talaga. ka sa, di ba, sa trauma. Tapos, kailangan pa rin nila magtrabaho. So, hindi nila minsan na a-address yung trauma na nararamdaman nila. So, we will also work with the Filipino Association of Workers in Israel. We are already coordinating with them. And we will provide activities and sessions where we will help them with their trauma. Wow, ibang klase Praise talaga. God. There you are. So, all those watching right now, you can be part of this. We're going to flash the QR code on the screen and ways that you can give so that we can also bless the nation of Israel and even our own kababayans that are there. John, maraming salamat to let us know what's going on with OB, not just here but across in other parts of the world. Thank you, Brother Peter. Okay. I just also want to thank our donors for supporting us. Hindi lang sa bagyo, hindi lang sa earthquake. Sa araw-araw na suportang binibigay nyo, napakarami po nating natutulungan at nagbabagong buhay dahil sa tulong na binibigay ninyo. So thank you very much. Ayan, God bless you. You know, when Jesus said, give and it will be given back to you, He didn't just mean money or material blessings. Iba-iba ang paraan ng pagpapala ng Diyos. It can also mean protection, family togetherness, physical healing, ang buhay na ganap at masaya. Talagang bukas ang langit sa mga nagbibigay, tulad ng ating longtime supporter na si Mary Chris Gonzalez. Masugid na tagapanood ng programang The 700 Club Asia si Mary Chris mula nung siya ay dalaga hanggang makapag-asawa. Naging kaagapay niya ang programa sa pagtahak sa pang-araw-araw na buhay at pagharap sa mga pagsubok. Natutunan dito ni Mary Chris ang prinsipyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon at pagtulong sa kapwa.
Legit kasi talaga yung CBN Asia. Napapanood ko sa Operation Blessing na marami silang mga tinutulungan na tao. Kaya nga, pag may mga bagyo, kahit gusto namin tumulong kahit kaunti, talagang yung Operation Blessing yung naiisip namin na pagbigyan. Kasi, kumbaga, may mga testimony na talagang tumutulong sila. Nagsimulang magbigay si Mary Chris sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia buwan-buwan noong taong 2008. Kasama na talaga siya sa budget. Minsan pag nagre-remit ako sa MLUR, pagka yung first week of the month, binibigyan na nila ako ng yung bill form. Yun, doon na kami nakakapagbigay. Tapos 7-Eleven, ngayon GCash. Ayon kay Mary Chris, ang kanyang buwan ng pagbibigay, maliit man o malaking halaga, ay hindi para mag-asam ng maraming yaman. Bagkus, paraan niya ito para magpasalamat at ipakita ang buong pagtitiwala sa Diyos. Subalit isang araw, nasubok ang kanyang pananampalataya. Meron akong anak, si Green, yung pangatlo ko. Laging nilalagnat, tsaka namayat. So nagpunta kami sa pulmonologist talaga. Ang diagnose sa kanya is parang may mga lymph nodes kasi in-ultrasound siya. I-check kasi baka cancerous. Hinarap ni Mary Chris ang pagsubok na puno ng pag-asa sa Panginoon. Pinagkunan niya ng lakas at inspirasyon ang mga aral sa Tanglaw Devotional App. Naging karamay rin niya sa panalangin ang prayer counselors mula sa prayer center ng CBN Asia. Nakakatawa, one day after noon, tumawag sa akin ng isang prayer counselor. Pinag-pray over namin yung si Green. Dalawa lang yung choices namin. Sana tuberculosis na lang kaysa naman cancer. Kasi parang mas mabilis yung gamot at 6 months lang yun, okay na eh. For 2 weeks, balik kami sa doktor niya. Sabi niya ay nag-response yung mga gamot niya. So, lang to, magagamot lang to ng 6 months. Hindi siya cancerous. Very happy kami and talagang nag-glory kami sa Panginoon. Siya yung talagang great healer natin. Lalong naging matapat si Mary Chris sa buwan ng pagbibigay sa Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Bumuhos ang marami pang pagpapala sa kanilang pamilya. Kung dati-rati ay nangungupahan sila, ngayon ay nakapagpatayo na sila ng kanilang sariling tahanan sa tulong rin ng kanyang mga kaanak. Lumago rin ang kanilang negosyo. Mula sa isang maliit na karinderya, mayroon na sila ngayong catering service na kumikita ng libo-libong piso. Napatunayan ni Mary Chris na matapat ang Panginoon sa kanyang pangako na tayo ay kanyang pagpapalain kapalit ng ating katapatan at pananampalataya sa kanya. Hindi man earthly material things na yayaman ka, pero yung protection niya at saka yung ipoprovide niya yung talagang mga kailangan natin is dun pa lang talagang maiisip mo na you cannot outgive the Lord. Just give and si Lord na yung bahala sa'yo. Amen. Totoo yan. You can never outgive the Lord. Yes, you know, the book of Proverbs says that a generous man prospers. And I could see that in the life of Mary Chris. Tuwang-tuwa ako sa pangalan niya, Merry Christmas. Okay. Naging tapat si Jesus kay Mary Chris mula sa kanyang pagkadalaga hanggang ngayon. You know, it's a regular thing. You know, lifestyle niya yung giving. Totoo ang pangako ni Kristo sa lahat ng nakikiisa sa Kanya. Hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi kita pababayaan. Yes, at naging tapat din si Mary Chris sa kanyang pagbibigay sa CBN Asia through all these years. Kaya tinan mo kung paano magbuhos talaga ng blessing si Lord sa kanya, di ba? And we invite you to join her in investing and spreading Christ's love, peace, and joy to more Filipinos in need all over the nation. Heto po ang ilang paraan para mapadala nyo ang inyong mga donasyon. You can send your donations by scanning the QR code on your screen. Pwede yan sa GCash, Maya, ShopeePay, or BDO Pay app. And for your generous support, here are special gifts for you. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Sa liblib na kabundukan ng Rodriguez Rizal naninirahan ang pamilya ng magkapatid na Marian at Esperanza.
Umaga pa lang ay walang tigil na sa paghahanap buhay ang kanilang ina na si Marilu upang may mauwing pagkain para sa 2 anak. Lahat ng pagkakakitaan, tinatanggap ko. Aaya sa akin na yung magdadamo. Pagka wala yan, tinatanggap ko yung sa abon. Magtitinda ako. Pagka nakapag-deliver na ako, magtatanim-tanim ako sa paligid namin. Yan. Naaksidente ang asawa ni Marilu, 9 na taon na ang nakakaraan. Kaya madalas ay siya ang mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Yung asawa ko nga may diferensya. Nagme-maintenance siya ng host, saka gamot. Yan ang hinahabol ko lagi na kailangan na budget. Talagang sinisingit ko po sa pagkain yung kanyang gamit. Parang ako na yung tatay, ako pa ang nanay. Dahil hindi magkasya ang kinikita ni Marilu para sa pagkain nila at sa panggamot, naging malnourished sina Marian at Esperanza. Ngunit iba ang inaalala ng 14 anyos na si Marian. Nahihirapan na po yung nanay ko sa paghanap ng makakain po namin. Nung sumasama pa yung pakanandang konti na natatakot po. Baka bumalik naman po yung sakit ni nanay. Kaya minsan na umiiyak na lang ako, ma'am. Minsan siyempre na-stress na rin ako yung hirap na ako, pati yung isip ko kung saan ko kukunin ang pangangailangan namin. Tapos wala naman akong tigil ka ako para kumita eh. Kaya nang magsimula ang Operation Blessing ng Bless a Child Feeding Program sa Rodriguez Rizal, isa sina Marian at Esperanza sa mga naging benepisyaryo ng programang ito. Nabantayan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga regular na health check-up, pamimigay ng mga vitamins at masusustansyang pagkain. Sinusuportahan din ng Operation Blessing ang Learning Center kung saan nag-aaral sina Marian at iba pang mga batang katutubo sa kanilang komunidad. At sa gitna ng pandemya, patuloy ang naging pagtulong ng Operation Blessing sa pamimigay ng mga food packs na naglalaman ng bigas, canned goods, gatas at hygiene kits. Layunin ng Operation Blessing na matulungan ang mga bata sa kanilang komunidad na maging malusog, magkaroon ng edukasyon at matatag na pananampalataya sa Panginoon. Parang akong merong katulong na gumagabay sa mga anak ko. Dahil sa feeding shed, dito na sila kumakain. Malaking tulong po talaga yung binibigay nilang suportang yung feeding. Kaya maraming salamat po. Umihirit po ako minsan kaya po ako tumaba. Naging malusog. Nagpapasalamat po ako kay Sir dahil tinuruan po niya akong magbasa at magsulat. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Operation Blessing dahil po may lagi sila pong nagpapadala dito ng feeding para sa aming mga bata. Dahil sa feeding, lumusog po ako at sinigla. Wow, Peter, nakakahanga naman si Nanay Marilu, Yes. no? And her diligence talaga naman. She will do anything and everything just for them to earn enough to be able to support their needs, pati na yung maintenance medicine ng kanyang asawa. Yeah, so ang laking ginhawa nung pagdating ng Operation Blessing, di ba? Tama yan. You know, when Jesus puts His love for people in your heart, nothing can stop you. And you won't want to stop because it's the most fulfilling mission in the world to share the joy and fulfillment of a life spent with Him. At Operation Blessing, we offer you many ways to reach out to our impoverished, helpless, and marginalized kababayans. We have the Bless a Child program, like what Sisters Marian and Esperanza experienced. To support each child, it costs only 3,722 pesos a month to provide nutritious meals, regular medical and dental services, and education. Kaya your donation strengthens and motivates each one of them to study harder, giving them a brighter future and that of their families.
Meron tayong disaster relief missions para sa mga biktima ng typhoons, floods, earthquakes, at iba pang kalamidad. There is also a mobile clinic outreach program to give dental care and other medical services to the elderly and others who cannot travel because they live in poor and far-flung areas. We also have Bridge of Hope, a livelihood training program. We empower, train, and equip our underprivileged kababayans. Let's be part of a cycle of blessing that can begin from here and reach every part of our nation. You can also volunteer to be able to help, but if you can't go, you can give so that others can go. Send your donations by scanning the universal QR code on your screen. Pwede yan sa GCash, Maya, Shopee Pay, at BDO Pay App. Ikaw naman, Camila. Thank you, Peter and Felice. I'm here in the studio with a very gifted member of CBN Asia's music label, Reverb Worship. Siya si Rhea Rodriguez, isang singer, composer, songwriter, arranger, actress, band member, and more. Well, hear that? She wrote and sang the song, Pilipinas Natin To. Welcome, Rhea! Thank you so much po. Rhea, naranasan mo ba kung paano ka na-bless ni Lord after you gave? Ay opo, sobra. Well, alam niyo po, as an artist, God has enabled me to share my gift, my skills to other people, and yung songs na nasusulat ko, it praise God kasi may nabibless. And out of that na naman, I think it's out of God's overflow din naman sa buhay ko. And because of that, yung bumabalik sa akin, aside from joy na umahapaw, yung relationship with other people na God is helping me or sending me people who will help me grow, not only as an artist but as a child of God. Wow, praise God. And bukod sa'yo, meron din tayong mga generous givers. So please help us read the pledges. Ayan. All right, okay. Praise God. We have some of our donors. Si Sahara from Negros Occidental, she gave 1,100. Rosalind from Benguet, 500. Fatima, Quezon, 800. Mila Joy, Las Piñas, 48,000 pesos. Editha, 500 pesos. Karine from Laguna, 1,000 pesos. Giselle, 300. And Maria Editha, 1,400. Charlotte from Valenzuela, 1,000 pesos. Art and Amy from Parañaque, 1,000 pesos. Angel from Makati, 2,000 pesos. An anonymous donor from Muntinlupa, 10,000 pesos. Sherwin from Antipolo, 1,500. And Alan from Batangas, 1,000 pesos. Maraming salamat po sa inyo. Yes, thank you to our donors and thank you so much, Rhea. At ngayon naman, basahin natin ang mga greetings and comments sa ating FB page. Ayan, from, iba yung name, di ko mabasa, no? Kasi ibang langwahe, no? Thank you, 700 Club. You always inspire me sa mga videos na napapanood ko. Wow, thank you, praise God. Thank you for that. God bless you, 700 Club Asia, for being a channel of blessing to many lives. That's from Melania Lazaro Lao. Okay, God is truly our provider. Kahit anuman po ang pinagdadaanan natin, to God be the glory. Thank you, Jenny Javier. Ayan. And we would also like to thank those who sent FB stars. We have Harold J, 20 FB stars, Iggy, 50 FB stars, Rika, 35 FB stars, Sydney Arsuki, 18 FB stars, Jocelyn, 99 FB stars. And we would also like to greet our viewers who are in other countries and they're watching right now. Hello to our viewers in Israel, Abu Dhabi, and USA. And so far, your donations have reached... Yes, thank you. 1,211,981. Praise God. Thank you so much for those who have sent their support and for our very generous partners who are giving tonight. Here are some very exclusive gifts just for you. When fashion meets compassion, you can make someone smile with your God is Good statement shirt and provide the sick, hungry, and discouraged with much needed support. For a donation of 2,500 pesos. Plus, you will get streaming access to Peter Kairou's Kapit Lang, God is Joy audio teaching.
He is the same yesterday, today, and forevermore. Be a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Di lamang disaster victims sa Pilipinas ang tinutulungan ng Operation Blessing. Pati mga kababayan natin sa ibang bansa ay inaalalayan natin para makabangon muli. Tulad ni Abeth at Jessie sa Guam. Panghihinayang ang naramdaman ng Filipino construction worker sa Guam na si Avelino Gato o mas kilala sa tawag na Mang Abet. Habang pinagmamasdan ang kanyang nawasak na stockroom. Nangyari ito matapos ang pananalasan ng bagyong Mawar sa Guam noong Mayo. Nakikita ko yung kanong bubong na unti-unting nililipad hanggang sa natuluyan ngang lumipad sa lakas ng ulan. Hindi naman ako makalabas na mag-secure ng iba na kailangan ko i-secure. Dahil sa naging pinsala sa kanyang stockroom, nabasa ang karamihan sa kanyang mga gamit sa trabaho bilang construction worker at fabricator. Nagamit ko yung iba pero totally yung iba hindi ko na magamit. Mahigit isang dekada ng Overseas Filipino Worker o OFW si Mang Abet sa Guam. Anya, hindi sapat ang kita sa araw-araw para maayos ang nasirang stockroom. Kamot ulo dahil isipin mo saan ka kukuha ng pampatay uli, pambuo mo uli dyan para magamit mo uli. Nag-aalala rin ang Pilipinong construction worker sa Guam na si Jessie sa kanyang kinabukasan. Pinadapa rin kasi ng bagyong Mawar ang kanyang tahanan. Dahil gawa sa light materials, madali itong nasira. Yung mga sanga na nakatabon sa kanya, nabukas. Naglaglagan na sa labas, doon na siya nag-umpisa. Inuunti-unti niyang binaklas. Meron nang pinapagawang konkretong bahay si Jessie bago pa man manalasa ang bagyong Mawar. Subalit natigil lamang ang pagpapagawa niya dito dahil sa kakapusan ng pera. Yung sahod ko napunta lang sa mga loan namin. Nalaman ng Operation Blessing ang sitwasyon ni na Jessie at Mang Abet. Binigyan ng Operation Blessing si Jessie ng mga construction materials na kailangan para matapos ang ginagawang bahay. Si Jessie na mismo ang nagkabit sa mga bubong, bintana at pinto na bigay ng Operation Blessing. Makatulog na ako na mahimbing pag may bagyo. Hindi na ako matatakot. Ito na yung umpisa ng aking pagsimula. Maraming salamat sa Operation Blessing. Tinulungan din ng Operation Blessing si Mang Abet. Binigyan siya ng mga construction materials tulad ng mga kahoy at metal sheets para makumpuni ang bubong ng kanyang stockroom at upang muli siyang makapaghanap buhay. Malaking bagay yan na tulong sa amin dahil kung wala siguro yan, wala kami masisilungan. Maraming salamat lalong-lalo na sa Operation Blessing. Higit pa sa material na kagamitan, naibahagi rin kina Jessie at Mang Abet ang mensahe ng Panginoon na dala ay pag-asa at kaligayahang hindi nasisira. You know, when you respond to a person's physical needs, no, you bless their heart and they open up to God, di ba? Tama yan, Camila. That's why you see the smile of Mang Jessie and Mang Abet na when they received those materials from Operation Blessing. Yes. So, you know, alam nila that there are people who truly care about their well-being. And on top of that, they heard the gospel, pinag-pray sila. So their lives are changed for eternity. Wow. Hindi lang dito. You know, our OFWs are our country's unsung heroes. They contribute so much to our economy. They are a blessing to the nations where they work, and they also bring Jesus' light and presence wherever they go.
That's right. Kaya kapag sila naman ang nangangailangan, dapat lamang natin silang tulungan. Tama, so help us extend Jesus' love and blessings, not just here, but wherever people are in need. Our Operation Blessing Humanitarian Aid team is preparing to leave for Israel. We interviewed John a while ago to help victims and refugees of the war between Israel and the Hamas terrorists. Malaki rin ang naitulong natin sa gyera sa Ukraine at sa mga tinamaan ng earthquake sa Turkey. We have so much expertise kasi in coping with natural disasters and also comforting and counseling people who are distressed or suffering and in need. As we bless other nations in their time of need, they bless us even more generously pag tayo naman ang nangangailangan. Jesus said, "Give, and it will be given back to you." Amen. Thank you so much for your commitment in supporting others in need. At kung gusto mo nang magbigay at gusto mong magpadala ng tulong, here are ways to conveniently send your support. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click iPay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Seasons may change, economies are volatile, the weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. In the Bible, God commands us to give 10% of our income or produce to the house of the Lord. Sabi niya sa Malakay 3:10, "Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala." Pero bakit naging iba ang karanasan ni Jennifer sa kanyang pagbibigay sa kanyang simbahan? Let's watch her story. Isang gabi ang bumago sa lahat ng kanyang nakalipas. Magsitayo kayong lahat! Isang pananampalatayang puno ng pagkukunwari. Ilang taong naniwala si Jennifer sa isang relihiyong nagturo sa kanya na ibigay ang lahat sa relihiyon upang makuha niya ang kanyang kaligtasan. Pagdating sa pagbibigay kasi sila, bukod doon sa yung tithes mo talaga, may mga binibigay pa sila na mga kota. Meron silang tinatawag na MOB, yun yung monthly sacrificial giving. So, bawat isa, depende sa category or say sa akin ako, ang binigay sa akin kasi 25,000. Matagumpay naman si Jennifer sa kanyang trabaho, kumikita ng malaki at nakakayanang magbigay ng malaki sa relihiyon. Pero nang magkaproblema sa kanyang trabaho at tuluyang wala nang mabigay na abuloy, nag-iba ang ihip ng hangin.
Noong nawalan ako ng trabaho, kailangan ko pa rin magbigay. Talagang parang naisip ko nga, dahil ba dito? Dahil ba sa tinanggal ako, nawalan ako ng trabaho? Hindi na natin pag-uusapan yung about dyan. Para bang yung pakiramdam mo na yung nagmahal ka tapos iniwan kang bigla, na iniwanan ka sa ere. Ganun yung pakiramdam ko na. Talagang sabi ko, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Hindi niya maintindihan kung bakit itinakwil siya ng inanibang relihiyon. Dahil dito, nalubog siya sa depresyon. Hindi na ako pwedeng umattend ng any service. Pero pwede ako magbigay ng givings. Pwede ako magbigay ng tithes ko sa kanila. Kasi ang ano nila, doon daw sa kanila ang tamang dapat na paglagyan ng givings. Sa pakiramdam ko parang wala na akong Diyos. Natakot ako. Paano na ako? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Paano na ako kung hindi na ako makakasimba? Kasi doon na ako nakapokus nga eh. Yun, natakot ako. Paano na ako? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Saan ako pupulutin? Isang pagkakataon ang pumukaw sa kanyang kawalang pag-asa. Mga katagang kasagutan sa kanyang katanungan. Pero yung time na yun, ewan ko kung bakit. Sa 700 Club yung naanuhan ko, si Sir Peter, yun yung nagpe-pray. Meron daw na parang isang tao, hindi naman niya tinukoy kung sino, kung ano, na talagang down na down. Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, Lord, kung ako ito, patawarin mo ko kung nakapag-isip ako na hindi maganda. Naguguluhan na rin ako, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Ngayon, sabi ko, kung ito ang daan mo para matutunan ko kung ano ang tama, sabi ko, sa sarili ko lang, kung ito ang tama, so be it, susunod ako sa iyo. Simula noon, naging masugid na siyang taga-subaybay ng 700 Club Asia. Natutunan niyang ang kaligtasan ay ang pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas na siyang grasya at pagmamahal niya sa atin. Dahil dito, unti-unting natutunan niyang patawarin ng mga taong dating nakapanakit sa kanya. Sabi nga, di ba, mahalin mo yung kaaway mo at kung ano yung ginawa sa'yo, huwag mong gawin din sa kanila. Napatawad ko sila. Kailangan pala talaga natin magbasa ng salita ng Diyos. Kasi pag nagbabasa tayo pala, doon pala natin makikita yung kasagutan niya sa lahat ng mga dalangin natin. Muling nagbibigay si Jen sa gawain ng Diyos at kasama dito ang The 700 Club Asia. Isa itong paglilingkod at pasasalamat sa Diyos. Nagbibigay ako sa ministry para makatulong sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. Ang 700 Club, yun yung ginamit ni Lord para makakilala ako sa tunay na katotohanan, yung totoong pananampalataya at makilala ko talaga kung sino si Jesucristo sa buhay. Thank you, Jennifer, for your heart that continues to give. Alam mo, Felici, yung tithe, that is holy unto the Lord. It's a command from God. But anything above that, may gift ka gustong ibigay o may offering, ano yun? Coming from the heart, freewheeling yun. Walang presyo yun. At saka you cannot tell someone, kailangan ganito ang bigyan mo, ang bibigay mo. Yun. Because the Lord loves a cheerful giver. Diba? Kailangan cheerful, coming from the heart. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Do you want to experience a life that is changed by the grace and power of our Lord Jesus Christ? It begins with a simple but wholehearted prayer of faith from your heart. If that is your wish, then pray this prayer with us. Just say, Dear Jesus, you know everything about me. There's nothing hidden. So, Lord, I come to you this very moment. I repent. I ask for your forgiveness for the things I have done, the sins that I have committed. Lord, gusto ko na magbagong buhay. So even now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me every single day in this journey. I want a life that is pleasing to you every day. Lord, empower me,
Give me the grace and strength to be able to do this. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for paying the price to remove my sin, my shame, and my guilt on that cross. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hindi nagbabago si Jesus. He heals miraculously, yesterday, today, and tomorrow. All we need is faith in Him. So let's join our hearts now in faith and let's ask the Lord to come to our rescue. Panginoon, O Diyos Ama, kayo ay tapat, Lord, at walang imposible sa inyo. Maraming salamat. Lord God, you want our viewers to experience your love. Lord, thank you that you are reaching out to them and you are speaking healing and wholeness to them. There are those who are suffering from diabetes. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Meron ding may broken rib on the right side. The Lord is touching and healing and binding that bone in the name of Jesus. Receive that right now in the name of Jesus. There's also someone with a right ear problem, nahihirapan kang makinig, meron kang naririnig na ibang sound. The Lord is removing that right now, silencing it in the name of Jesus so that you can hear clearly. Receive that right now in the name of Jesus. Thank you, There's someone with a severe infection on your left toe, and you're highly diabetic and you're concerned hindi gumagaling ang infection na yan, is swollen right now. The Lord is supernaturally releasing His healing touch on your left toe. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. Someone also with extreme lower back pain, especially on the right side of your back. You're in so much pain, you can't even twist to the left or to the right. The Lord is now supernaturally healing your lower back. You're feeling a sensation right this very moment, a tingling sensation. That's the Lord healing you supernaturally, kapatid. Receive it and rejoice. Meron din nanonood ngayon, a young woman with cervical cancer. The Lord is removing every cancer cell from your body. Receive that healing, kapatid. There's also someone who is so depressed. You're so depressed because you broke up with your girlfriend and you don't know what to do. The Lord says, focus on me. I have a plan and purpose for your life. You will be amazed. So trust in the Lord now. He will remove that cloud of darkness, that cloud that is hovering over you right now. He's the glory and lifter of your head. So there's also a lady I met for just a few seconds earlier this morning. Her name is Lorna, and she is a cancer survivor. The Lord wants to encourage you, Lorna. I said, we'll just declare breakthrough, and upon breakthrough will continue to come in your life, even now. Thank you, Lord, for total and complete healing from cancer. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk. And we would like to thank those who sent their comments. We have a comment coming from one of our viewers. Thank you so much, CBN Asia, for the inspiring stories you share to us. Our faith is really strengthening. Thank you, God, for all the prayers from Aida Santos. Thank you for calling and writing to us. Okay, and of course, we'd like to thank more of our givers. Dario from Taiwan, 661 time and 500 monthly. Julie from Tarlac, 500 monthly. Christina from Las Piñas, 2,000 monthly. Roslyn from Iloilo, 1,000. And Emma from Tondo, Manila, 1,000 one time and 500 monthly. Meron din from
Ima from 2,500 one time and 500 monthly. Ana Marie from Surigao del Norte, 515 monthly. Nina, 500 monthly. Arnel from Sampaloc, Manila, 500. Rochelle from Canada, 6,000. 6,000, correct? Okay. And Irene, 2,500 monthly. And Elsie from Manila, 3,000. Yes, and so far your giving has reached 1,305,731. Keep calling, keep giving. Salamat sa lahat ng nanood, nagbigay at nagtiwala kay Jesus. Basta kasama natin siya, umaapaw ang ligaya. And this is the promise we can claim. But let all who take refuge in you rejoice. Let them sing joyful praises forever. Spread your protection over them, that all who love your name may be filled with joy. At sa Tagalog naman, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ika'y papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Kaya whatever your circumstances, anuman ang hinaharap nyo, huwag kayong mabahala, huwag ma-depress, huwag mawalan ng pag-asa. Kapit lang, God is joy! Ngayong Biyernes, Bitbit ng lalaki ang asawa na naglakad ng halos 1 oras, maabot lang ang libreng check-up at magbakasakaling maipagamot ang mga sugat. Regalo ng Diyos sa mag-asawang CJ at Mary Ann ang pagdating ng kanilang mga anak. Bumaliktad ang kanilang mundo nang magkasakit ang kanilang 9 anyos na panganay na anak na si Miguel ng rhabdoid tumor. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Bukas na, alas 12 ng gabi sa GMA.